Hi everyone and welcome back to my vlog. I'm Dale Publico from Dale Prime Corp. And nauna ko nang na-discuss sa inyo kung ano yung pinagkaiba sa management fee sa no management fee na may hidden charges. So ngayon, itong part 2, meron kasing isang Facebook account na nagtanong siya. So ngayon, i-discuss ko, at least may board na ako, kung magkano talaga yung nakukuha ng isang agent fee, magkano yung kikitain ni leasing agent for 1 year. Yan. So tignan, possible ang rent, yung transparent na rent sa inyo, sabihin natin 20. And yung client, nag-agree ng 1 year. Ngayon, ang management fee namin is 1.5. So, ita times ng 12 equals 18. So, ito yung makukuha namin sa 1 year. Next, yung sa commission, plus commission. Yung sa commission, hahatiin namin sa through dalawang two gives sa agent na kausap namin at sa amin. So, 10K muna for the first 6 months, and another 10K for after 6 months. Bakit ginagawa ko to? Mostly, minsan hindi natatapos yung kontrata for 1 year. So, pagka na-terminate, lugi ang owner pag binigay agad ang 20K. Ito ang safe. 10K muna, pagka natapos na ang 6 months and tuloy-tuloy ang client, additional na 10K yung makukuha namin. So, ang total lang na ibibigay ninyo, 38,000 for leasing agent. Ngayon, doon naman tayo sa markup. Sa markup naman, ang iba hindi sila nagiging transparent sa inyo. And inaalam nila kung possible ba na kuhanin sa inyo ng 17,000. No management fee to ha. Na-close nila ng 20K, ngayon, ipapasa nila sa owner ng 17 lang. Siyempre, sa totoo lang, ahente kami eh. Magaling po kaming kumuha ng loob ng owner. And alam naman natin na wala kayong mapagkatiwalaan, so papayag kayo. So pumayag kayo, 17. Sige, okay, kasi wala naman siyang management fee. Tumanggap ka. So, 17, ito yung commission niya. Plus, nag-mark up pala siya ng 3,000 per month. Hindi mo kasi alam eh. Pero kung alam mo, papayag ka ba? Hindi. Hindi ka papayag na 3,000 mapunta sa agent mo. So, itatago nila. Paano nila yun itatago? Dalawang kontrata ang gagawin nila. Isa sa tenant, isa sa inyo. Yung mga documents na ipapakita nila is yung 17,000 lang. Yun yung ibibigay nila sa admin. Kahit kuhanin mo lahat ng information sa admin, sigurado yan, naka 17,000 lang yan. Pero yung contract mo sa tenant, possible naka 20,000. Ang question, paano mo malalaman na walang markup yung leasing agent mo? Kunin niyo po yung information ng tenant. Yung email, number, tawagan ninyo. Para malaman ninyo na transparent yung agent ninyo. Pwede ninyong hingiin yun eh sa agent ninyo. Pag hindi nila binigay, possible may tinatago sila. Yan. So 3,000 times 12, 36,000. Plus 17,000. Ang total na kinita ng isang possible na agent, 53,000 for 1 year. Ito yung karamihan
na possible gawin ng ibang ahente. Kasi, ba't ako magtsatsaga sa 1.5 kung kaya ko naman itago na hanggang 3,000? Or possible pa nga hanggang 5,000. Paano? Pag binigay nila ng 22K ang unit, 'di ba? Kasi ahente 'yan eh. Kahit saan yung ano ninyo, gawin ninyo, magaling ang ahente kumuha ng loob ng unit owner. Ngayon naman, may bago akong i-discuss sa inyo. Kapag ka nag-combo ang markup and yung terminated na contract, magkano ang kikitain ni leasing agent na hindi alam ni unit owner. So, yun. Dito tayo mag-base. Sabihin natin 1 year ulit. 20,000 niya na close. Okay, 1 year. Tapos, 20,000. And nakuha niya sa unit owner ulit ng 17,000. Sige, maggagawa ako ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, first month, ang nakuha, since nakuha niya yun ng 17K, start na. Tuloy-tuloy ang bayad hanggang 4th month. So, binigyan mo siya ng 17,000, si leasing agent mo, then nag-mark up, kasi 17 to, 20 niya na i-close, so may markup siya na 3,000. Next month, same ulit. No management fee, pero may markup siya. Ang total nito, 12,000. Pagdating ng 4th month, sabi ni tenant, hindi ko na kayang bayaran. Sabi niya, naglipat kasi kami. Nag-BGC na kami, everything. So, na-terminate. Terminate na yan. Ngayon, sabi ni leasing agent, ipaparent ko sa iba. Yun ang gagawin niya. Pero dito, mapapansin mo na, magkano ang kinita niya. So, 17. $12 plus 17. 29,000. Eh yung 3,000 pa pati dito na na markup sa security deposit. So ang total 32,000. Ito yung kinita niya. Ito yung kinita niya, 4th month pa lang. Dito, na-terminate. Magaling si ahente. Nakahanap siya ng tenant na parent niya ngayon ng 22,000. Sa 5th month, kay owner 5th month na. Ngayon, 22, 17 kinuha kay owner, 5,000 agad sa kanya. 5K. Tuloy-tuloy na 5K. Hanggang tuloy-tuloy. Yan, tuloy-tuloy. Sige, stop ko dito ha. Ang kinita niya, 5,000 ang markup niya. Magaling kasi si ahente eh.
talagang nai-22,000 yan ang hindi alam ni owner. So, ang kinita niya dito is 30,000. Plus yung 22,000. Alam mo bakit 22,000? Security deposit. Kasi dito, nagbayad ang new tenant ng 1+1. Etong isa, i-remit niya kay owner. Sasabihin niya, tuloy-tuloy lang ang bayad. Ito, ibubulsa ngayon ni leasing agent. Hindi niya yun i-declare. Pero, hindi naman possible na 22 lahat yung makukuha niya. Magbabayad pa siya ng Meralco. Kasi nga, di ba, terminated. Water. Tapos, cleaning. Papalinis siya. Sabihin natin 5,000 yan. Se 5,000. 17 na lang. Ngayon, ang kinita niya dito is 47,000. For 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 months. Ngayon, pagdating dito, sabihin nung tenant, B. Kasi A to eh. Sabihin niya, ma'am, hindi ko na kayang bayaran. May nakita kaming mas mababa. 20 lang. Lumipat ngayon. Pagdating dito, na-terminate ang contract. Maraming reason kung possible ma-terminate ang contract at hindi nyo yan makokontrol kapag ka ang tenant na ang nag-terminate. Terminate. I-offer ulit ng leasing agent ninyo. Ngayon, 20 ulit. 20. Hindi niya na nagawang 22. 2 months. Another 20,000 ang kinita niya. Commission. Nagaling sa security deposit. Ito rin, galing sa security deposit. Pero nagbayad siya nito. Kasi hindi niya pwedeng pabayaran to sa new tenant, hindi rin pwede sa old kasi nag-terminate na. Ngayon, dito, balik siya sa 3,000. Same dito, 3,000 din. So, 6,000 lang. 6,000, 20,000. Ngayon, sa 20,000 na to na security deposit, na parang commission niya na, magliles ulit siya ng 5,000. Sabihin natin ulit sa ganito, Meralco, water, ganun. So, 21,000 ang kinita niya dito sa 11 tsaka 12 months. Ngayon, end contract na. Ang pang 13 month nito, renewal. So possible may makukuha siya ditong 17,000. Kasi nag-renew sa side ni owner. 17,000. So total nito, kahit totalin nyo, ito, 32, 57, 21, another 17. Kikita ang isang leasing agent nang hindi alam ng unit owner ng 117. So, 1 year and for renewal. Na hindi alam ni unit owner. So, ang tanong ko sa inyo, basta nyo na lang ba ipagkatiwala ang full authority sa SPA ninyo? Kasi ang gagawin nila, kapag ka na-terminate, i-update lang nila ang TIS. Tenant information. Yun pa rin, siya pa rin, si A pa rin, ang pinaka-main na resident. Pero yung sa occupancy, papalitan na ni B or ni C. Pagka-renewal, kasi C na yung nandito.
pagka nag-combo ang combination, pagka nag-combo na yun, imagine niyo terminated, it's an opportunity sa mga leasing agent or SPA ninyo na mas malaki yung kinikita nila nang hindi ninyo alam. So, yun lang. Kung may tanong pa kayo, wala namang problema, pwede ninyong i-message. And meron lang dong nagsabi kung ginagawa ba namin yun. Bakit namin gagawin? Unang-una, nagcha-charge ako ng leasing fee or management fee para maging transparent sa unit owner. Kung magcha-charge ako ng management fee, may hidden fee pa ako, ay, daw gaba na gid blahaw, sobrahan ka na gid. Daw ang gaba, dubli-dubli na, hindi na matake. Meron ka ng service fee, may hidden fee ka pa, parang di nakatanggap-tanggap. Kaya nga kami, company kami, service fee, management kami eh. So ang charge namin, management fee. Yun lang. So, kung may tanong kayo, wala namang problema. Just message us. Thank you. See you in my next vlog.